Ibabagi ko lang sa inyo ang laman ng balitang inilathala ng Daily Tribune patungkol sa pasabog ng bagong promoter ni Casimero at bakit may bad news kay Kenneth Hubert ilang oras bago ang laban. Kaya tara, kwentuhan na. Noong August 16, 2025, inulat na opisyal nang napasok sa ilalim ng promotional contract si John Riel Casimero ni Koki Kamida, isang tanyag na Japanese promoter at dating kampiyon sa boxing. Pinuri ni Kamida ang karisma at tagumpay ng Pilipino na boksingero na former 3 Division World Champion. Ngunit mariing ipinalinaw na hinaharap ni Casimero sa boxing ay ni isang otomatikong tagumpay. May matibay na kriteriya siyang kailangang patunayan. Inilatag ni Kamida na ang unang laban ni Casimero sa ilalim ng Kamida Promotions ay magsisilbing audition, isang malagang pagbabatayan kung saan susuriin ang profesionalismo at disiplina ni Casimero. Maaring itakda ang laban sa Disyembre at posibleng gawing kampo ang Japan o di kaya Kyrgyzstan para sa training, habang iginigiit ni Kamida na umasa siyang dadalhin niya si Casimero sa Japan para doon na magsasanay. Bahagi ng pagsisikap na makabalik ay ang pagsunod ni Casimero sa mga regulasyon. Siya ay nasuspinde ng 1 taon ng Japan Boxing Commission dahil sa hindi pagsunod sa tamang timbang sa laban kay Saul Sanchez noong Oktubre sa nakarang taon sa Yokohama. 36 anyos na si Casimero ngayon at malinaw na nais siyang magbago, kaya dapat siyang magpakita ng katapatan at disiplina bilang susi sa muling pag-angat ng kanyang karera. Sa isang dinner meeting, malinaw na ibinati ni Kamida na wala pang kasiguraduhan si Casimero sa laban kontra yan sa kasalukuyang pound for pound king na si Naoya Inoue dahil magdidepende ito sa unang laban ni Casimero under sa Kamida Promotion. Hindi sapat ang talento dahil ang kalagayan ni Casimero sa ibabaw ng ring at timbang ang magsisabing pamantayan. Hindi na ito basta-basta lang na pagbabalik. Ito ay pagbangon ng may dignidad, disiplina at determinasyon. Bilang isang boksingero na binansagang bad boy, ngunit ang hinaharap niya ay nakasalalay sa kung paano niya papalagan ng profesionalismo, isang susing elemento na muling magpapaganda sa kanyang reputasyon. Bagamat walang garantiya sa laban kontra kay Inoue, pero hindi ito ipapalit ang posibilidad na makapagsimula si Casimero sa isang kampanya patungo sa pagunlad. Ngunit ang kanyang kredibilidad at dedikasyon sa disiplina ang magiging baseline. Kung may ipapakita niya ang kanyang responsableng pagsasanay, magandang timpla ng ginuntuang talento at magandang karakter ang may papakita, ang bawat boksingero ay may sandali sa karera na kung saan nasa estado ang pagtatagumpay o pagbagsak. Si Casimero ay nasa isang makasaysayang kalagayan. Nandyan na ang katanyagan, tumatak na sa mga boxing fans at may talento, pero ang lahat ng mga ito ay nakasalalay sa kanyang kilos at desisyon ngayon sa ilalim na pangangalaga ni Koki Kamida. Kung tunay siyang magbago, hindi mawawala ang respeto, ngunit kung hindi, maaari itong magresulta sa panibagong pagkadapa. Ang laban ngayon, mga kwento, ay hindi lang laban sa ring, ngunit laban ni Casimero sa sarili bilang isang atleta. Samantala, August 16, Sabado, si Kenneth Hubert ay naharap sa isang agarang panganib na sumobra siya ng 400 grams sa itinakdang 118 pounds sa bantamweight limit. Una, tumimbang siya ng 118.4 pounds at mabuti na lang sa pagbalik niya ay pasok na ang kanyang timbang. Sa proseso ng timbang sa Winford Resort Casino sa ating bansa, ramdam ang tindi ng pressure. Nakita siyang may tuwalya sa harap habang walang saplot, isang senyales na desperadong nagbawas ng timbang at sadyang nakakabahala para sa isang atleta na dapat ay maayos ang kondisyon bago pumasok sa ring. Ano nga ba ang ibig sabihin ng pagka-overweight sa isang laban? Una, kalusugan sa labas ng ring. Ang pagbawas ng timbang ng padalos-dalos ay maaaring magdulot ng dehydration, pagod at hirap sa paghinga. Lahat ay maaaring makapigil sa tamang reflexes at endurance sa mismong laban. Pangalawa, physical na lakas. Ang hindi tamang hydration ay maaaring magpahina sa muscle performance na kritikal lalo na sa kanyang kalaban na si Luis Concepcion na mas maayos ang nakapaganda ng katawan, bumaba agad sa tamang timbang na 117 pounds na walang kahirap-hirap. Pangatlo, mental na factor. Ang pressure na biglang magbawas ng timbang ay maaaring makaapekto sa focus at kumpiyansa ni Hubert gaya ng panic weight cut, isang sitwasyong nagdudulot ng pag-alala at hindi komportabling pag-iisip bago pa man magsimula ang bakbakan. Si Luis Concepcion ay may kartara ngayon na 40 wins, 11 losses at meron siyang 29 knockouts. Dating 2 Division World Champion, siya ay walang kahirap-hirap na nakapasok sa weight limit. Ibig sabihin, talagang sumasailalim sa maayos ang paganda at disiplina. Laban kay Hubert, maaari siyang makakakuha ng advantage, hindi lang sa kondisyon, hindi pati na rin sa mental edge.
kung mawala ng konsentrasyon ng Filipino contender na lumaan sa pagkataranta para makuha ang timbang. Si Luber naman mga kwento ay undefeated. Meron siyang 14 wins at meron siyang 9 knockouts at tinitingnan itong paganda para sa World Title Eliminator fight sa susunod na laban. Ang pagka-overweight niya kahit pansamantala ay maaring magbakante sa momentum at reputasyong itinayo niya. Ito ay isang palala sa boxing na hindi sapat ang lakas at tapang, kondisyon, disiplina at tamang ensayo rin ang kailangan para hindi malugi sa pinakamahalagang laban. Mga kakwento, ang pagka-overweight ni Luber ay maaring magdala ng seryosong panganib sa kanyang performance laban sa mas veterano at well-conditioned na si Luis Concepcion. Sa isang sitwasyong dapat kalma at matatag ang atleta, ang biglang bawas ng timbang ay hindi lamang pisikal na hamon kundi mental din at maaring magbigay ng opening kay Concepcion na maangkin ang advantage kahit pa walang titulo ang nakataya. Pero sa dinaanan ni Luber ngayon, isa itong malaking pagsubok sa Pinoy prospect kung ano nga ba ang kanyang maipakita na angking galing kahit pa dumaan sa biglaang dehydration. Kaya tiwala lang tayo mga kwento sa husay at galing ng Pinoy. Walang problemang pinapasan na hindi kayang mapagtagumpayan. Kaya good luck sa ating pambato. Idol, huwag mong hayaan ang dayuhan. Ang sayo ay magpapahiya sa sarili mong bansa. Gusto namin si Concepcion ay gumapang sa ibabaw ng lona. Pero syempre, lover boy pa. Kayang-kaya. At dyan, nagtatapos ang ating kwento. Maraming salamat mga kakwento sa inyong panonood. Pero baka naman mga kakwento ay nagustuhan niyo po ang kwento natin ngayon. Baka pwede niyo po akong mabigyan dyan ng like, subscribe at pa-click na rin sa bell button. Pero bago tayo tatapos mga kwento, syempre, shoutout po muna tayo dyan sa ating mga kakwento. Kay kakwentong Reynaldo Ladiamora, kay kwentong Jiminy Gapul, kay kakwentong Virgilio Guerrero. At kakwentong nanonood ngayon, shoutout siyo dyan. Bueno, dito na po muna ang ating kwentuhan. At abangan na po ating susunod na video. At dito na po yan sa isang channel na kung saan maaring ito'y mga kwentong di pa na kwento sa inyo.